Okay, so pag-uusapan natin ngayon itong Galaxy A36 5G at sa website ng Samsung, 21,990 pesos yung current price ito. Pero sa Shopee, 21,754 na lang. So lalagay ko yung link ng Shopee dyan sa baba or makikita ninyo na nakatag na yung product na to dyan mismo sa screen. Itatap nyo na lang para hindi na kayo mahirapan. Okay? So unbox muna natin to. So makikita agad natin sa harap ng box itsura ng A36 5G. At talagang manipis lang yung box, meaning hindi na tayo kailangan mag-expect na meron charger dito sa loob. May kailangan lang tayong puniting mga stickers sa ilalim para ma-open natin. At pagbukas, A36 agad yung makikita natin. Tanggalin natin yung cover ng screen. Pagkatapos yan, makikita natin yung document sleeve na merong papers, charging cable, at SIM ejector pin. Okay, so pag-usapan natin agad-agad yung design nitong Galaxy A36 5G. So, itong nakikita nyo ngayon ay yung lavender na color ng A36. Pero if ever na hindi nyo ito gusto, meron pa itong color black tsaka color white. Pero sa Shopee, parang dalawa lang yung available colors, black tsaka itong lavender. Tapos yung likod guys, nitong A36 5G, hindi siya plastic. Glass to at protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus. So talagang meron tayong peace of mind na kahit glass to, hindi agad-agad magagasgas or mababasag. Pero syempre, bilan nyo pa rin ang case kasi walang kasama sa box. Tapos itong Galaxy A36 ay merong IP67 na rating. Ibig sabihin, dust and water resistant to. Tapos kung sakaling malublob natin to sa tubig, kaya nitong tumagal ng up to 1 meter for 30 minutes. Dito sa may top part, makikita natin yung dalawang microphone. Dito naman sa ilalim, makikita natin yung ating speaker, dalawang microphone ulit, USB-C port at yung ating SIM tray. Dito naman sa may right side, makikita natin yung ating volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button natin, na kagaya dati, naka-protrude pa rin para madali nating makapa. Dito naman sa may left side, malinis na malinis. Ito naman yung SIM tray niya, pwede tayong maglagay ng dalawang nano SIM o kaya pwede tayong maglagay ng isang nano SIM plus eSIM or dalawang eSIM pero walang nano SIM. So, merong eSIM support guys, itong A36. Ngayon, kapag tingnan naman natin yung harap ng Galaxy A36, makikita ninyo na proportion naman yung bezel dito sa dalawang gilid. However, yung kanyang chin ay konting-konting mas makapal kumpara dito sa forehead niya. Pero hindi naman sobrang noticeable. Tapos makikita natin yung ating punch hole selfie camera na hindi rin ganun kakapal. Tapos meron tayong in-display fingerprint scanner dito. Ayan, na napaka-responsive naman. Ngayon, pagdating naman guys sa display, meron tayo ditong 6.67-inch Super AMOLED na Full HD Plus resolution, 120Hz yung max refresh rate, at meron ding tong Corning Gorilla Glass Victus Plus na protection. Yung typical brightness niya ay abot ng 1,200 nits, pero yung peak naman ay 1,900 nits. So kahit outdoor guys, wala tayong problema. Sa display nitong A36 talagang makikita natin yung details kahit tirik na tirik yung araw. At guys, pagdating sa color accuracy, sobrang ganda ng kulay ng display nitong A36. Kita nyo naman, talagang mag-enjoy tayo pagdating sa media consumption. Pero check natin yung Widevine security level niya. Ito guys, nakakatuwa naman kasi level 1 yung ating Widevine security dito sa Netflix application. At max playback resolution natin ay Full HD. Pagdating naman sa behavior ng kanyang refresh rate, makikita nyo dito sa testufo.com na nakaka 60 FPS naman tayo or 60 Hz. Pero once na galawin natin ang display, papalo agad siya ng 120 Hz. So napaka-responsive ng kanyang refresh rate at makakatipid tayo sa battery. Basta't yung pipiliin lang natin dito sa motion smoothness na setting ay adaptive. So yung One UI na mag-decide kung 120 Hz ba yung kailangan natin sa isang scenario or 60 Hz lang. Pero if ever na gusto natin na palagi naka 60 Hz, select lang natin yung standard. Meron din tayong dalawang color preset na pwedeng piliin, vivid or natural. Tapos pwede pa natin baguhin yung kanyang color temperature or yung kanyang white balance. Tapos ang maganda pa rito guys sa Galaxy A36, out of the box, naka Android 15 na to. Tapos yung kanyang skin ay One UI 7 na. So latest talaga. Tapos yung Snapdragon 6 Gen 3 yung kanyang chipset, LPDDR4X yung kanyang RAM, at UFS 2.2 naman yung kanyang internal storage. Tapos pinapromise guys ng Samsung na itong Galaxy A36 ay makakatanggap ng hindi lang 3, kundi 6 na major Android upgrade. Sobrang gandang deal nun guys. So kung Android 15 to, aabot to ng Android 21 kung masusunod yun. At 6 na taon naman
na security updates din yung marireceive nito. So, sobrang ganda ng software support na ibibigay ng Samsung dito sa A36. Ngayon, pagdating naman sa kanyang virtual RAM or RAM Plus, pwede natin enable yan at pwede tayo makapag-select from 2 hanggang 8 GB. Tingnan natin ang impact niyan sa kanyang performance. Ito yung score na nakuha natin kapag ginamit natin ng RAM Plus, 626,605. Not bad guys, maganda na yung score na yan. At kung sakali naman na ayaw natin gamitin yung RAM Plus, ito naman yung score natin, 633,038. So, talaga nag-increase yung performance kapag hindi natin ginamit yung RAM Plus. Ito naman yung result ng ating wildlife stress test. Pagdating sa kanyang battery consumption, nabawasan tayo ng 7% at 8 degrees naman yung nadagdag sa kanyang temperature. So, okay lang, not bad, napaka-normal naman. Ngayon, testing natin siya dito sa gaming. Dito sa Racing Master, makikita ninyo sa graphic settings na pwede nating isagad guys to ultra high yung graphics. Tapos nakasagad din yung resolution to HD, motion blur high, tapos naka-on yung ating sharpening at yung ating FPS ay 60 frames per second. Tapos naka-dynamic terrain tayo at naka-movie na filter. So tingnan natin yung kanyang performance. Kasi ito na yung actual game guys at makikita ninyo na for the most part hindi siya hirap. Okay, meron lang sa pinaka-umpisa ng game na parang may frame drops. Pero most of the time, napaka-smooth ng gameplay natin. If ever na hindi kayo comfortable sa ganun, pwede nyo namang babaan yung resolution or yung graphic settings. Pero kung ako lang, okay na okay pa rin yung performance niya kahit sagad na sagad. Wala akong makitang masyadong struggle sa kanya. Sobrang ganda ng graphics guys. So kung sakali nagagamitin natin tong A36 sa mabigat na game, wala tayong magiging malaking issue sa kanya. Dito naman sa Asphalt Unite, makikita niyo sa graphic settings na sagad din tayo. Wala siyang 120Hz na support, pero try natin kung kaya niyang maka 60 FPS. Okay, so overall guys, dito din sa Asphalt Unite, wala rin tayong makitang kahit anong struggle sa kanya. Mas magaan tong game na to compared dun sa Racing Master kanina. So, as expected, mas okay dito yung performance ng kaunti compared doon. Ngayon, pagdating sa 60 frames per second na gameplay, mukhang naabot naman niya kasi sobrang smooth at for sure hindi lang to 30 FPS. Ngayon, pagdating naman sa kanyang camera, meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter, 8 megapixels na ultra-wide, 5 megapixels na macro camera, at yung kanyang selfie naman ay 12 megapixels. Yung harap at likod nitong Galaxy A36 ay kaya mag-shoot ng 4K video recording. So, tingnan natin ang mga sample photos at videos. Okay, dito tayo sa last part, yung kanyang battery performance. So, 5,000 mAh yung capacity niya, 45 watts naman yung kanyang charging speed. At tinukuha nating SOT sa kanya, 12 hours and 56 minutes. So, almost 13 hours naman. While not bad, hindi naman sobrang impressive. Tama-tama lang. At knowing na aabot ng 6 major Android upgrades yung phone na to, sa tingin ko mag-i-improve pa yan. Sana umabot ng 14 to 16 hours of screen on time sa mga susunod na software updates. Pagdating naman sa charging, from 16 to 100%, 1 hour and 16 minutes ko to na-charge. Pero take note lang guys, na hindi official charger yung ginamit ko, gun charger ng Ugreen. So if ever na bibili tayo ng 45 watts na Samsung charger,
mas mabilis pa malamang yung makukuha nating charging time. Okay, so sa tingin nyo guys, sulit ba para sa presyo itong Galaxy A36 5G? Comment kayo dyan sa baba. At if ever na gusto nyo itong bilhin, huwag nyo kalimutang i-click yung product na nakatag ngayon sa video na to or nandyan yung link ng Shopee sa may description box sa baba. Ngayon, kung ako'y tatanungan guys, doon pa lang sa 6 major Android upgrades tsaka 6 years na security updates, solve na ako dito sa phone na to. Tapos idagdag nyo pa na naka Super AMOLED na tayo na display, 120Hz. At maganda talaga yung score na nakuha natin sa Antutu. So maganda yung RAM nito, maganda rin yung storage type, pati na rin yung kanyang chipset. So para sa akin yung presyo na yun ay napaka-justifiable naman. Pwede na siya sa presyo na yun. At if ever nga, kagaya ng palagi ko sinasabi, bibili nyo to, go for 256GB na configuration kasi wala tong SD card support. So kung gagamitin natin to ng mahigit 5 taon or 6 na taon, kailangan malaki na yung storage na makuha natin. 256GB na kung posible sa budget natin. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa matsaring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.